muna tayo. Ito muna pakakain natin mga kabrad habang nag-aantay tayo kay Joel. Isang napakagandang hapon. Ngayon ay bandang alas 3:30. Dahil di tayo pumasok ngayon sa sobrang init. Ngayon mga kabrad, dumating tayo dito sa farm. Pala wala ng pitch. Kaya pinalakad ko muna si Joel. Kaya yun, napakaingay. Ngayon, ang gagawin muna natin, habang wala pa si Joel, mamimitas muna tayo ng Madre de Agua. Yan, ito papakain muna natin dun sa ating mga alaga. Ito. Dahil si Mimoy hindi nga nakapasok dahil may pinakuha akong kawayan. Meron tayong kawayan na binigay doon sa atin. Sayang kasi magagamit natin yun doon sa gagawin nating farm sa kabila. So ngayon, mangunguha muna tayo. Muna pakakain natin mga kabrad habang nag-aantay tayo kay Joel. Kasi mga kabrad yung pang alternatibo natin pagkain sa kanila kahit medyo dahil ang Madre de Agua ngayon tagtuyot pa kaya madalang sa'yo para lang ito mga kabrad ingay. Dahil siyempre gutom na nga ito. Ito muna pinakain natin. So iba tumahimik sila. Maingay lang yan pagka walang pinapangal. Yun naman nandun sa kabila. Yan ang maingay pa. Bigyan natin. So ito mga kabrad, mga gutom na rin. Tis-tis muna kayo dyan. Wala pa yung ating pagkain. Ito yung mga bagong awat natin mga kabrad. So dito naman sa tabi nito mga kabrad, ito yung sinasabi ko na ang papalahi natin malaki. Diba? Ang ganda ng katawan niya, malaki. Tsaka, ano siya, malapad tapos mataas. Ito yung bali mga kabrad, yung anak na ito yan ng Rhode Island. Yan. Kumbaga kasi ito lahi-lahi na rin ng ano to ng Leghorn. Pero ito ang ama niyan, itong ating Rhode Island na yan. So dito may itlog na naman tayo mga kabrad. May itlog na naman. At saka doon may bagong pisana naman tayo. Yung nandun mga kabrad sa napisana, yun nga yung nandoon sa napuntahan ng ating mga. So ayan, mamaya mag-iingay na naman yan, naubos nila yung Madre de Agua. Wait lang kayo, okay? Ito mas naunang napisayan mga kabrad ko. Pero yung bagong pisang sinasabi ko na nagaling doon. Ito mga kabrad. Ayan.
So ito yung bagong pisa natin mga kabrad ngayon. So mga galit na galit sa akin tong pabo na to eh. Gusto kong paluin. Sige. So ito naman mga kabrad. Ito naman yung binukod na ni Joel, yung ating fly mock. Ayan. Tinanggal na yung inahin. So ito ngayon yung pararamihin natin ng mga kabrad. Ito kasi yung lahi nito. Mag-experiment tayo naman ng panibago. Tapos mas i-upgrade pa natin. Mas hahanap tayo ng mas malaki pa. Palalakihin pa natin ng palalakihin mga kabrad yan. So dito sa aming mini farm mga kabrad, ito pa yung kaya napakarami natin mga sisiw mga kabrad. Dito. Meron dyan. Tingnan natin. Tigamot ko dyan. Tapos ito pa mga kabrad. Ayan. Yung pa gumagala pa. Ito may itlog tayo dito mga kabrad. Ayan na. Ito. Parang may napisa na rito. Dito. Pero mabago pa lang ito. Yung Rhode Island natin. Yan. Yan ang itlog nila. So ngayon mga kabrad, talaga napakaraming sisiw natin. Brooder na nga lang, wala tayong paglagyan ng ibang brooder dahil naakupad doon na lahat. Tapos ito pa. Ito pa. Ayan. Yan mga kabrad, lahi na ng Rhode Island to mga kabrad. Kaya yung mga alaga natin ngayon, mas lumaki na. Mas malalaki na ngayon yung alaga natin kung kukumpara nung nakaraang taon. At hindi pa yon, bukod doon, ang gagawin natin dyan, yun nga, magpapanibago tayong experiment. Dahil meron tayong mga bagong labas ngayon ng yung plymouth na kinross natin dun sa Rhode Island. Yun naman ang i-breed natin ng kung paano natin i-cross, kung saan ba natin i-cross. Kasi kamukha nung sa video nga kanina, yung puti, napakalaki ng mga kabrad. Isa yun sa gagawin nating katsaw para dun sa lalabas na inahin na galing sa plymouth na nakakross dun sa may Rhode Island. So okay mga kabrad, maganda yung natin. Tapos ito namang ating bibi, kaya makikita nyo. So ngayon naman, okay naman sila. Ang problema lang natin dito mga kabrad, hindi sila habang panahon nakaganyan. Kailangan talaga nakakalaya sila. Kaya lang naginulong ko ni Joel dahil nga gumagala sa mga kabilang bahay. So ganun din itong ating pabo na to. Kaya kinulong ni Joel to dahil ayun niya, tag nito. Gumagala, malayo ang nararating. So parang wala itong tubig. Ayun meron. Ito lang. So ito na mga kabrad yung ating kawayang in order. Napakadami. So ito mga kabrad, meron sa ating nagbigay ng kawayan. Ito mga kabrad, dami niya. No? Ito yung gagamitin nating iba rito dun sa paglilipatan natin. Marami rin tayong magagawa dito. Ayan. Yan mga kabrad, nakakuha tayo ng kawayan na gagamitin natin dito sa ating mga manok pangkulungan. Siguro sapat na yan para magawa natin ng brooder yung iba natin mga sisiw. Dahil yung iba natin mga sisiw dito mga nakakalat na lang.
Bali dalawa mga kabrad yung napisa nating ano na sisiw ng mga ano. Tawagin mo. Kaya bagsak mo dyan mo magpalabas siya. Ha? Bali tatlo ba lang yung napisas? Yung halo sabay. Dalawa. Hindi, ang ano lang yan, pagitan lang yan. Isang linggo. Ito naman ang pagitan ka isang linggo. Hindi yung ngayon, yung napisa ngayon. Meron dyan na ano. Kumain na siya. Hindi dito, bigyan. Hindi, i mo rin. Ayun yung nasa 1 week old. Mamaya na ilagay. Tapon niya. Yung pityan, matatapan lang. Dito. Ano mo yun? Ano iluluto niya? Nasulog na. Ay, well. Ano yung kape? Ha? Yung iba yung mga... Andun yung iba natin mga sisiw. Andun. Sige, sabayan pa dito mo doon. Hindi kumakain din ano, aso. Ha? Hindi kasama na. Hindi, aso, baboy nga, kinakain yan. Ha? So ito na yung mga bago natin, well, yung maliliit na yun no? Ito na yung mga may matatanda natin na ano yun. Iba nandun sa galaan pa. So mga kabrad, kininaman lang dito ng maraming kacho na ganyan. Kaya mabilis ang production ng ating mga sisiw dahil sa marami na tayong kacho, marami pa tayong inahin. Ngayon lang, meron tayong mga 3 batch na namisa. So iba nandun yun. Kaya marami tayong katsaw, kaya ano. Yan ang nakapapabilis ng pagpaparami ng ano sa dami ng katsaw at saka sa dami ng ating inahin. Kaya kahit sila magpunta, meron tayong inahin, meron tayong katsaw. Ang hindi lang natin pinawalan mga kabrad itong ating plymouth natin. Yan. Dahil yan yung isang pag-eksperimentohan natin mga kabrad. So ibang katsaw natin, nandito pa. Natahimik na sila kumain eh. So ito yung mga iba yung katsaw natin na ito, hindi na siya bumababa. So ito yung mga excited na ako talaga rito sa ating mga native na to. Dahil ito yung mga native natin na nag-cross tayo ng 50-50. Kaya ito yung inaantay natin na magbuntis noon. At ito nga, nagbuntis na. Hintayin na lang natin yung panganak nila sa Mayo mga kabrad sila mga ano. Halos ang pagitan lang nila parang 2 days or 3 days lang. So, mas marami itong iaanak na to. Kasi mas malaki ang tiyan nito kung kumpara doon sa isa. Tapos ito naman mga kabrad, ililipat na natin muna dito. Ayan, dito natin ililipat. Kasi hindi ito pa pwedeng manganak sila na nandyan yung isa. Kasi posible,
kagatin yung anak ng bawat isa sa kanila. Kasi pag hindi nila anak yon, alam nila yon. Kagatin. So, okay na. So ito, positive na rin tayo dito. Wala na tayong problema ngayon sa mga inahin natin na nagtuloy na nagbuntis. Kaya posible mga kabrad, yung ating 5 puti ay tuloy na nagbuntis. Nakakatuwa na yung ating mga inahin na kay tagal nating inintay, bali 2 attempt tayo na nagantay sa kanila sa 3 na hindi nagtuloy. Kaya doon lang, isang kalugihan ng isang magbababoy pagka ang inahin hindi nagbuntis. Nagantay tayo ng 2 weeks or 3 weeks. Malaking bagay yon kasi sa loob ng 2 weeks, 3 weeks, ganyan, kain lang sila ng kain pero hindi sila nagtuloy magbuntis. Yun ang isa sa kalugihan ng mga nag-aalaga ng baboy, mga kabrad. Pero tingin ko naman dito ngayon, dito sa mga alaga natin, nagtuloy na yung pagbubuntis. So ayun nga mga kabrad, dahil nakapag-ikot na naman tayo, maligaya na naman tayo dahil nakaikot na naman tayo sa ating mini farm. At na-check natin yung ating mga alaga. At kanina naobserbahan ko yung ating isang si number 16 na matagal ko nang iniintay na magbuntis. Napansin ko sa kanya parang yung daddy niya ay namula. Posible, positive na yung ating isang Kaya posible rin na yung 5 nating inahin puti ay buntis. At sana nga magtuloy-tuloy para magandang blessing para sa atin. At so, ito rin ating mga alagang manok na to. Patuloy na dumarami mga kabrad. At dito, meron pa tayo dito rin sa kabilang border. Ito sa mga kabrad to. Ayan. Ayan yung ibang natin mga kabrad. So dito lang, napakarami natin ditong gagawing batchow o gagawin nating mga inahin. Kaya mga kabrad, patuloy at dire-diretso ang pagpaparami natin ng ating mga manok. At bukod doon, patuloy pa rin tayong mag-upgrade kung ano pa ang pwede natin gawin para mas lumaki ang ating mga alaga. Kaya muli, maraming salamat sa ating mga kabrad. Muli, God bless po.